Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos na sa programang ito na ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral, tayo ay muling magkasama-sama. Ako po si Pastor Jose Zaba Jr., ang makakasama nyo sa ilang minutong talakayan. At kasama natin, walang iba kundi si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagturo sa Manila Adventist College. Kamusta na po kayo, Pastor? Pastor, pagkatapos ng isang linggoy, narito na naman tayo upang pangunahan ang pag-aaral ng mga kapatid. At sa linggo-linggo nating pagtalakay ng mga aralin na bahagi ng seryeng ating sinusundan, ay lalong lumiliwanag ang salita ng Diyos na nagiging tanglaw para sa mga anak ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa magulong sanlibutan. Bawat serye ay kakaibang mga katotohanan ng ating nasasaksihan, bagamat ang iba ay atin muling binabalik-balikan upang sa ganoon ay malagay sa ating isipan ang ebanghelyo na sinulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa. Sana po ay patuloy nating ipanalangin ang tagumpay ng pagsasahimpapawid ng programang ito. Kaya sa lahat ng mga taga-subaybay, mainit na pagbati po ang nais namin ipabot sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa ika-10 ng serye ng pag-aaral at ito'y pinamagatang Ang Dalawang Tipan. Dito po sa seryeng ito ay pag-uusapan natin ang pagkakumpara at pagkakaiba ng luma at bagong tipan kay Hagar at sa mga anak ni Sarah at sa kanilang relasyon kay Abraham. So maganda itong pag-aaral na ito sapagkat may kinalaman ito sa pakikipagtipan ng Diyos sa iba't ibang lahi. Ating aalamin ang paraan kung papaano tayo magkakaroon ng pag-uugali ng pagpapasalamat, pananampalataya at pag-ibig sa ating Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at papaano tayo didepende sa mga pangako ng tipan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ating subaybayan, sa magkasama-sama tayo sa pag-aaral nito at bilang pasimula, ating hilingan si Pastor Ilioma sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito ay aming idinudulog na muli ang aming mga sarili upang kung magkagayon, linisin po ninyo kami sa karumihan ng kasalanan upang ang aming pag-iisip at ang lahat ng aming tatalakayin ay magiging sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon, sa mga taga-subaybay na patuloy na nag-aaral, nagbubuklat ng inyong salita at pinagbubulay-bulayan ng mga katotohanang kinakailangang hawakan ng inyong mga anak samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Pahintulutan ninyo na maunawaan namin ang paksang tatalakayin, ang dalawang tipan na kung minsan ay marami ang hindi nakakaunawa nito. Magkaroon nawa kami ng karanasan ng patnubay ng Banal na Espiritu sa sandaling ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pabuksan ang ating susing talata sa ating pag-aaral na masusumpungan sa Galasya Kapitulo 4, talatang 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ayan, medyo malalim itong talatang ito, Pastor. Ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya. Now, alam natin sa banal na kasulatan ay merong Jerusalem dito sa lupa at meron ding Jerusalem doon sa langit. Yung Jerusalem, ito yung kapital ng bayan ng Israel. Ayan. So ito yung pinakasentro, naroon ang templo, naroon ang mga pari, at sila'y nag-iingat noong tipan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. So narito, pero ang tinutukoy niya hindi yung Jerusalem na ipinagmamalaki ng mga Hudyo na syudad na banal na naroon ang templo, ang kautusan, ang mga pari at ang sentro ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. Hindi yun ang tinutukoy dito, Pastor. Ang tinutukoy niya ay yung Jerusalem na tatahanan ng mga maliligtas na magmumuhat sa langit at bababa dito at lilinisin ang lupa at dito ang magiging tahanan ng mga maliligtas. Kaya ang sabi na, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina
natin. Ayan. Ina natin. Ina natin. Bakit ina? Dahil ang Jerusalem ang daluyan ng pagpapala para sa mga Hudyo noong unang panahon. Ito yung pinakamimithi nila na pagpupunta ka sa Jerusalem ay makikibahagi ka dun sa mga seremonya ng pagliligtas. Lalong-lalo na yung 6 na kapistahan, 3 doon ay required ang lahat ng mga lalaki na mga Hudyo sa saan man sila naroong dako ng sanlibutan na pupunta sa Jerusalem at makikibahagi nito. Pero itong Jerusalem na galing sa langit ay hindi na kinakailangan pang pumunta sa isang lugar, kundi ito na ang mananaog na tatahanan ng mga maliligtas. Ito ang pananaw ng mga sumulat ng banal na kasulatan, lalong-lalo na si Juan, si Pablo at ang iba pang mga alagad. So anong kinalaman nitong Jerusalem na ito doon sa tipan ng Diyos? Ayan. Ang kinalaman nitong Jerusalem na ito, Pastor, ay kagaya ng aking binanggit kanina, ang Jerusalem, nandun yung sentro, yung templo. Doon sa templo na roon, sa lumang tipan, mula sa panahon ni Solomon, doon nakatago yung tapyas na bato na pinagsulatan ng kautusan ng Diyos. Now, so pag Jerusalem, templo, Ark of the Covenant, naroon ang kautusan, naroon ang sentro at presensya ng Diyos sa kanila. Ito ang tipanan na ang Diyos ay makikitahang kasama nila kung sila'y magiging tapat sa pagsunod sa Kanya. At ito po yung nasulat doon sa matandang sa lumang tipan. Sa lumang tipan. Lilinawin natin, Pastor, kasi ang paksa natin ay ang dalawang tipan. Ang dalawang tipan. Ayan. So, baka ang akala ng iba, itong dibisyon ng Biblia, yun ang tinutukoy ng mga aklat ng Biblia, kagaya ng sulat ni Pablo at ng iba pang mga sulat. Lilinawin natin, Pastor, hindi yon ang tinutukoy. Hindi itong dalawang grupo ng mga aklat na luma, 39 books, at bago, 27 books. Hindi yon ang tinutukoy, kundi ang tinutukoy ay yung panahon ng pagliligtas ng literal na Israel, yun yung lumang tipan. At yun namang bagong tipan, pagdating ni Kristo, yung pagliligtas niya para sa mga tao, hintil ka man o Israel, pag tinanggap mo siya sa pananampalataya, sa puso, ikaw ay magiging katipan ng Diyos at susunod ka sa kanyang mga kautusan. So ito yung may kaugnayan doon sa sinasabi niyong Jerusalem na siyang darating. Yan. So walang kinalaman doon sa dating Jerusalem na nasulat sa lumang tipan. Tama po, kasi ang Jerusalem na tinutukoy dito ay yung literal na syudad na sa kapital ng bansang Israel ng 12 tribo. Iyon ay yung dito sa lupa. Pero ang tinutukoy sa ating paksang tinatalakay ay manggagaling sa itaas, sa langit, at ito'y ina natin. Yung parang tayo'y kabahagi ng kanyang sambahayan. So naging maliwanag po sa atin ngayon ang tungkol doon sa Jerusalem na tinutukoy nitong si Pablo. Subalit, sa kabilang banda, yung Jerusalem naman sa lumang tipan na nandoon yung kasaysayan ng pakikipagtipan ng Diyos, naroon ng sistema ng sanktuaryo. Ito ay may kinalamang malaki doon sa mga aktibidades na ginagawa sa Jerusalem na nasa lumang tipan. Ngayon, bakit po ba ang mga Kristiyano tinanggihan, yung ibang mga Kristiyano, hindi naman lahat ng Kristiyano, tinanggihan nila yung otoridad ng lumang tipan, lalo na yung pagbibigay sa kautusan sa Sinai. Ayan, lumang tipan. Ayan. May mga Kristiyano ngayon na tinatanggihan itong unang bahagi. Ito na ang tinutukoy. Yung natin. Old Testament na ito, tinatanggihan ng karamihang mga Kristiyano ngayon, lalong-lalo na yung pagbibigay ng kautusan sa Sinai. Kasi sabi nila, bahagi yun ng lumang tipan. Ayan. Bakit nila nire-reject? Kasi daw, ito ay hindi sang-ayon doon sa pabalita ng Ebanghelyo ng bagong tipan. Ayan. So, inconsistent. Ang ibig sabihin, pagliligtas sa pamamagitan ng paggawa, yun namang Ebanghelyo, pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, Pastor, lilinawin natin, sa lumang tipan, itong unang 39 na aklat dito sa ating aklat na binabasa, ang banal na aklat, yung lumang tipan ay hindi nagtuturo na ang tao'y naliligtas sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ayan. Kundi pareho sila. Ang daan ng pagliligtas ay sa sakripisyo ng anak ng Diyos o yung kordero na mamamatay, maniniwala ang tao doon, mabubuhos yung kanyang dugo, ia-apply niya sa kanyang sarili yung sakripisyong yun bilang kabayaran
doon sa kanyang mga kasalanan. So, kung babaybayin natin ang lumang tipan, Pastor, at yun ang ating tatalakayin sa karanasan ni Adan, ni Abraham, ni Moses, at kung sino pang mga lalaki, ang kaligtasan ay sa mamagitan ng kamatayan ng kordero, na siya rin yung tinatawag nating mabuting balita na kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Yan. So naging maliwanag sa atin ang puntong ito tungkol dito sa mga tipang ito. Kaya nga, yung tinatawag nating dalawang tipan, Pastor, yung dalawang tipan, bakit kaya napakarami ang tinutukoy ng pagpapaliwanag ni Pablo ng kasaysayan ng Israel? Ayan, na mahirap na unawain. Ito isa sa pinakamahirap na unawain dito. Balik tayo sa Galacia, Pastor, kasi ito'y isinulat ni Pablo sa Galacia, Kapitulo 4, ang talata ay 21 hanggang 31. Yan. Sabi po rito sa Galacia 4, 21 hanggang 31, sabihin ninyo sa akin, kayo nagsisipagnasang mapa sa ilalim ng kautusan, hindi ba ganinyo narinig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman ang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak ng babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan, ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkalipin na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin, sapagkat nasusulat, magsaya ka o baog na hindi nanganganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganak, sapagkat higit pa ang mga anak na pinabayaan kaysa sa mga anak ng may asawa. At tayo mga kapatid, tulad ni Isaac ay mga anak sa pangako. Datapwat kung paanong iyong ipinanganak ayon sa laman ay nag-uusig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayon man anong sinasabi ng kasulatan, palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Ayan, kinakailangang pagbalikan natin, Pastor, sa lumang tipan, yung kasaysayan. Si Abraham ay tinawag ng Diyos. At ipinangako na siya ang magiging ama ng isang malaking bayan na pipiliin ng Diyos na recipient ng tagapagligtas. Yan. Now, matanda na si Abraham at ang kanyang asawa na si Sarah ay hindi makakapag-anak na kasi siya ay babaeng bao o baog ang kanyang asawa. Kaya nga, anong ginawa ni Abraham para matupad yung pangako, Pastor? Tinulungan niya ang Diyos. Ayan. So, dito makikita mo yung concept na yung gumawa ka para magkaroon ka ng bunga na ipinangako ng Diyos. Ayan. Tinutulungan niya ang Diyos. Anong kanyang ginawa? Kinuha niya ang alipin ng kanyang asawang si Hagar, kasi nung unang panahon, customary yun. Sa kultura ng mga naroon sa Mesopotamia, ito ay katanggap-tanggap. Pero sa tingin ng Diyos, hindi po ito katanggap-tanggap. Ito'y kasalanan na ginawa ng lalaki na tinatawag nating ama ng pananampalataya. Ano ang kanyang ginawa? Inanakan. Siya, pwedeng manganak si Hagar Natural ang kanya. So ano ang naging dahilan? Ang teksto'y napakalinaw. Inanakan niya ito sa laman by her being manly at nabuntis si Hagar doon sa kanilang pagsisiping. Pero si Sarah ay hindi bunga ng kanilang pagsisiping na mag-asawa, kundi isang pangako na bagamat siya ay baog, ay magkakaanak siya. Ito'y mirakulo na ginawa ng Diyos para kay Abraham. So, yung anak na dalawa, si Ismael at saka si Isaac, dalawa ito, isang anak na pangako, si Isaac, at yung anak ng alipin na ginawa sa laman, ayon ay si Ismael. So dito makikita natin, Pastor, yung dalawang klase ng tipan. Yung tipan na nais gumawa ang tao sa magitan ng kanyang kakayanan, sumisimbolo kay Hagar, at yung kay Sarah naman na wala siyang magagawa, pero gagawa ang Diyos para matupad ang kanyang pangako para tayo maging tuluyang mga anak na lalaki at babae ng Diyos. So, sa mga tuwid,
itong dalawang tipang ito ay walang kinalaman sa mga bagay ng panahon, kundi ito yung pagtatangka ng Diyos na makipagtipan sa tao. Kasi nababanggit din na ang Diyos nagnais na makipagtipan kay Cain at kay Abel. So sa makatwid, ito yung mga bagay na sinasabi na magkakaibang paraan ng pagtatangkang makipag-ugnay sa ating Panginoong Diyos. Ito ay laging initiative ng Diyos, Pastor. Papansinin natin na nagsisimula lagi ang tipan sa makapangyarihang Diyos. Kasi nung unang panahon, ito ay ginagamit na terminolohiya ng mga hari na kung ikaw ay natalo sa digmaan para hindi ka tunay na lipulin, makikipagtipang ka, meron kang agreement doon sa hari na tumalo sa iyo para hindi patayin ang iyong mga anak. Ay ano ang gagawin o ang iyong mga sambahayan? Ikaw ay magiging basal nila at ang katunayan nito ay magsasakripisyo ka ng hayop at yung hayop na isasakripisyo mo ay nagpapakita na ito ang mangyayari sa iyo pag binayolate mo yung tipan. Ikaw ang papatayin pagka hindi mo na tinupad yung kasunduan. So may mga kasunduan na magbabayad ka ng buwis, ganito, pupunta ka at magre-report sa Jerusalem pag may mga meeting nung katipan mo, pupunta ka. Kagaya ng si Haring Nabucodonosor ay makikita natin, nakipagtipan si Haring Sidikaya, kaya nga nung panahong itayo yung great image in the plain of Dura, ay marahil ay isa siya doon sa mga dumalo doon. Ang layo noon from Jerusalem pupunta doon para makipagtipan. Kasi bahagi ng tipan niya yun na pagka may gathering, naroon ka din. Ayan. Ang malaki lang suliranin sa iniisip ng tao ay sa kanilang sarili, may kakayanan silang pasayahin ang Diyos. Ayan. Ito yung medyo twist ng tipan na mapapansin natin na kaibahan. So, ang daming tipan sa banal na kasulatan. Hindi lang dadalawa, Pastor. Ang dami ang mga kinatipan ng Diyos. Pero dalawa lang ang kategory nito. Yung tipan na una, ang sabi ng tao, susunod kami sang-ayon sa aming kakayanan. Gagawin namin yung mga stipulation, yung mga pahalagang dapat gawin sa kakayanan namin. Yan. Papansinin niyo, makikipagtipan ng Diyos kay Moses at sa iba pa. Ang bansang Israel ay sabi nila, gagawin namin according to what we can do. Halimbawa na lang natin si Cain. Si Cain ang napakalapit na halimbawa na nagnais makipagtipan ng Diyos sa kanya at siya'y magtangkang makipagtipan din sa Diyos, ang kanyang gustong sundin ay yung kanyang sarili. Sarili. Sabi ng Diyos ay, ito, mag-aalay kayo ng handog na susunugin. Hindi, siya ay hardinero o farmer, ay marami siyang mga product. Ano ang kanyang ginawa? Yun ang kanyang iniaalay. Bagamat the best yung kanyang pinipili, pero hindi ito sang-ayon doon sa stipulation o pamantayan na ibinigay ng Diyos. Yan ang isang suliranin sa lumang tipan. Subalit yung bagong tipan na siyang tinutukoy nitong si Pablo ay pwede nating gamitin kumakatawan kay Abel. Na sinunod ni Abel kung ano yung nais ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung biyaya ng Diyos ay kanyang nakamtan. Hindi dahil siya paborito. Hindi dahil. Kasi papansinin niyo, si Cain, binigay din niya yung the best. Si Abel, binigay din niya yung the best. Pero wala din yung symbol na papataying hayop. Kasi yung tipan ay merong requirement na merong mamatay na hayop na kumakatawan doon sa kasunduan na somebody will die to ratify the agreement or the covenant. So ito yung kakaibang pakikipagtipan ng ating Panginoong Diyos sa tao na mayroong simbolo na siyang ginagamit upang ituro yung darating na siyang magbibigay ng lalong mas matibay na pakikipagtipan ang ating Panginoong Hesukristo. So kinakailangan may mamatay. Pero baybayin natin po ito upang makita nating malinaw kung ano ang konsepto ng pakikipagtipan sa lumang tipan. Pansinin natin, Pastor, na nakipagtipan ng Diyos pagkatapos na ang tao ay mahulog sa kasalanan. Bakit? Nasira na yung relasyon nila. Ayan. Kung nasira ang ugnayan, dapat ibalik at magkaroon ng mabuting ugnayan. So ang Diyos ay nakikipagtipan at ang unang tipang ginawa niya ay kay Adan at Eva at ito, bago sila magkasala, pansinin natin, Pastor, tingnan ninyo ang ginawa ng Diyos. Ano ang pamantayan ng kanyang relasyon bago sila magkasala?
Ayan, talatang 28 ng Kapitulo 1 ng Henesis. Okay. Henesis Kapitulo 1, talatang 28. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ayan, sino nagsasalita? Ang ating Panginoong Diyos. Ano ang kanyang inuutusan? Yung lalaki at babae na hindi pa nagkakasala. Ano ang basis ng kanilang relasyon? Yung pagtitiwala ni Adan at ni Eva na ang Diyos, yung kanyang sinasabi, ay totoo. Na yun ay law. Gagamitin ko na yung salita. Ang salita ng Diyos ay batas na dapat niyang sundin. Sabi niya, magpakarami kayo. Hindi sinabi nung, kung ayaw mo, diwag. Hindi, magpakarami kayo, ito ay kautusan. Role nila yon. Kung hindi nyo lang ginawa yon, sinira nila yung kagustuhan ng Diyos. Pagkatapos ay pangunahan ninyo, supilin ninyo ang lupa. Ano pa? Yung mga hayop at mga ano. Ito yung pagpapakita na ang tipan na ginagawa ng Diyos sa tao, mula pa sa pasimula, pansinin natin sa Genesis, Pastor, ay yung ikaw ay magtiwala sa salita ng Diyos. Trust is the basis of this relationship. Magtiwala ka. Ayan. So may pagtitiwala ang tao sa Diyos na nakikipagtipan sa Kanya. Mapapansin natin na sa tuwinang ang Diyos ay nakikipagtipan sa tao, bakit hindi nawawala doon yung kanyang kautusan? Ayan, Pastor. Hindi pwedeng mawala yung kautusan, Pastor, kasi ang salita niya ay kautusan. Nagiging batas na dapat sundin ng tao yung kanyang itinatagubilin sa kanila. Kagaya ng sinabi niya na huwag kayong kakain. Ito ay nagpapakita na ito ay isang hindi lamang pangungusap ng Diyos ng pagbabawal, kundi ito isang batas na pag ito ay yung binayolate, ikaw ay mamamatay at ikaw ay magsasaper. Ayan. So dun sa tipan, kung titingnan natin in the eyeglasses of the covenant, ang kautusan ay laging kabahagi ng pakikipagtipan ng Diyos mula pa sa Eden hanggang doon sa Sinai na ipinagkaloob yung 2 tapyas na bato. Ang sinasabi kasi ng iba, wala naman dyan nung 1 to 10 doon sa Genesis. Bago doon lang sa Genesis 20. Hindi Ang kautusan ng Diyos ay bahagi ng kanyang likas at ang kanyang salita ay batas para sa kanyang mga nilalang. Kaya nga nang sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy ng kanilang sinuway. So doon nagkaroon ng kasalanan ng tao at nagpasimula ang kamatayan. Pero mapapansin po natin, kinilala sa karanasang ito, kinilala na ito yung pangako ng unang ebanghelyo. Ayan, sa Genesis 3, Kapitulo 3, talatang 15, Pastor. Ito, yung tagpo na ang Diyos ay nagsalita ng proto-evangelion. Ang sabi nila ay ang unang ebanghelyo ng ang tao ay magkasala. Nagmula ito sa salita at pangungusap ng Diyos. At ang sabi niya, Pastor, pakibasa, talatang 15. At papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Ayan, maaaring hindi natin maunawaan ito, pero ang kausap ng Diyos dito, yung ahas. Yung ahas na kumakatawan kay Satanas at si Satanas may mga binhi. Ano yung kanyang binhi? Yung mga susunod sa kanya, sila ay mga magiging suwail. Yung binhi naman dito ng babae, bagamat ang babae pwede nating sabihin si Eva, o ang iglesia later, ang binhi rito ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ay kanyang kakagatin sa sakong, pero papatayin naman sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo yung ulo ng ahas doon sa Kalbaryo. Ito yung unang pagpapakita ng gagawin ni Kristo na sakripisyo doon sa Kalbaryo na daan para tayo maligtas. Ito yung pronouncement na lahat ng nangangaral ng Biblia ay sinasabi nilang ito yung ebanghelyo pagkatapos na magkasala si Adan at Eva. At napansin ko po na ito ang isang paraan ng Diyos kung paano niyang ginawang matibay yung kanyang tipan. Kaya nga makikita natin kung sa pakikipagtipan ng Diyos, laging kaakibat ang kautusan, naroon din yung kanyang pangako.
Nandun din ang pangako Nandun ang at yun ang pangako. ebanghelyo. Oho. Andun yung kaligtasan. Okay. Napansin natin na sa oras na ikaw ay kumain, sabi niya, ikaw ay mamamatay. Ayan. Eh hindi naman sila namatay. Bakit? Kasi automatic, pastor, yung ebanghelyo came into effect. Ano yung ebanghelyo? Na ang kordero ng Diyos na ikalawang persona ng pagka-Diyos ay kukunin niya yung lagar ng tao at symbolically dito sa Genesis chapter 3, yung pinagkuhanan ng Diyos ng balabal na itinakip kay Adan at Eva, yun yung kordero na namatay instead na sila ang mamatay. So pag tinatanong nila, bakit hindi namatay dito si Adan at Eva? Kasi merong namatay na kumuha ng kanilang lugar. Ito yung ebanghelyo. Somebody died for them. Merong namatay para sa kanila at yun ay ang kumakatawan sa Kristong darating, ang kordero ng Diyos. Kaya nga ang Genesis Kapitulo 3, talatang 15, ito yung itinuturing natin na dito kinilala ang unang pangako ng ebanghelyo sa banal na kasulatan. Ngayon, hindi lamang kay kila Adan ang Diyos ay nakipagtipan, kundi nakipagtipan din kay Abraham o Abram bago pa siya naging Abraham. Anong pangako ng tipan ang masasabi natin ginawa ng Diyos sa kanya? Dito sa Genesis Kapitulo 12, Pastor, makikita natin ang pasimula ng kasaysayan ng isang lalaki na tinatawag nating Abraham o naging Abraham later. Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 5. Ito yung pagkatawag sa kanya at kalakip ng pagkatawag sa kanya na lumabas mula sa kanyang pinagmulang bayan, mula doon sa Ur ng Chaldeans, ay pupunta siya doon sa pangakong lupa na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Basahin natin ang pagkatawag 1 hanggang 5 ng 12 at ano yung mga pangakong kalakip nito na kabahagi noong tipan na ginawa niya kay Abraham. Ang sabi po dito sa Genesis 12, 1 hanggang 5, sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya at si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. Ayan, napakaganda ng tagpong ito, Pastor. Now, kung papansinin natin, si Abram ay nanggaling doon sa siyudad ng Ur. Ito yung isa sa pinakamalaking syudad in the known world nung mga panahong yon. At ang sabi ng Diyos, iwan mo yung convenience ng syudad at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pahirap yun. Mahirap yon. Pero ang Abraham ay nagtiwala on the basis of pananampalataya. Trust. Nagtiwala siya doon sa tumawag sa kanya na nagsabing umalis ka. Basic yon sa tipan. Pagtitiwala, Pastor. Pero kalakip noon, hindi naman pinabayaang magtiwala ka lang. Kalakip noon ay ang mga iba't ibang pangako o ng bendisyon o pagpapala. Ano ang sabi doon? Gagawin kitang isang malaking bansa. O, pangako yun. Yun ay na ikaw ay pagpapalain, padadakilain ko ang iyong pangalan, ikaw ay magiging isang kapalaran at pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at yung susumpa sa iyo, susumpain ko. So ang Diyos ay sumasakay Abraham saan man siya pumunta at mapapansin natin pagkatapos nito saan mang dako yung kanyang mga alaga, mga tupa, dumadami. Pag may mga umuusig sa kanilang mga mandirigma na mga Salbians na kumaatake sa kanila ay iniingatan sila pa yung mga nagtatagumpay. Kaya nga dito ay makikita natin na si Abraham naging tapat, nagbigay siya ng ikapo. Ayan, dito sa setting na ito. Dahil pinagpapala na siya. Ang context ng tipan ay magtiwala ka sa akin, pagpapalain kita, ako ang magsasanggalang sa iyo, iingatan kita.
kung susundin mo ang aking salita na batas para sa iyong sambahayan. Ibig niyo pong sabihin na ang unang dapat gawin ng tao ay magtiwala sa Diyos bago siya pagpalain, o ang Diyos nagbibigay ng pagpapala kahit hindi tayo nagtitiwala sa Kanya? Ang banal na kasulatan sa pangungusap ng ating Panginoong Hesus Pastor ay binibigay ng Diyos ang ulan sa makasalanan at sa nagnanampalataya. So lahat ng pagpapala, generally, dahil lahat naman tayo anak ng Diyos by creation, at kinakailangan niya tayong pagpalain. Pero itong specific na mga pagpapalang ito ay ibinibigay niya doon sa nagtatapat sa kanya na nakikipagtapat, na ito'y lagi gusto ko yung pansinin yung huling bahagi. Pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ikaw ang magiging pati ikaw ang magiging dahilan kung bakit pagpapalain ng ibang mga bansa, at yung pagpapalang yun ay ang bunga ng darating na tagapagligtas na magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng ebanghelyo sa Hudyo at sa mga Hintil. Ito yung hindi makita ng ibang mga tinatawagan ng Diyos na gumawa sa kanyang gawain. Lalo na kapag ikaw ay nasa iyong comfort zone, ay talagang mahirap mong tugunin ang panawagan na ikay pumunta sa isang lugar na alam mong wala ka pang kakilala, wala kang kabuhayan. So, kuminsan iniisip ko na lagi kaya ito yung subukan ng Diyos para lang makita yung ikay may pananampalataya sa Kanya. Kung babaybayin natin ang banal na kasulatan, Pastor, ay may pattern ng Diyos. Laging tatawag, kaya nga ang iglesia ay tinawag na lumabas, called out mula sa kadiliman ng kasalanan. So, laging may pagtawag at dapat sumunod tayo dahil yung pagsunod nagpapakita na tayo'y nagtitiwala doon sa tumawag sa atin. Kasi sabihin ng Panginoong Diyos o nang sabihin ni Jesus sa unang iglesia na humayo kayo at hindi ko kayo pababayaan, ako'y sa inyong palagi. Pero sa ngayon, pagka wala kang sasakyang gagamitin, wala kang, alam mo na walang magpipinans, gadget, nahihirapan kang humayo. Ayan, dito sinusubukan yung ating pagtitiwala, Pastor. At again, ididiin natin, mahalagang ingredients ito sa relasyon at tipanan ng Diyos sa tao na tayo'y magtiwala sa Kanyang salita. Dahil yung Kanyang salita, uulitin ko, ay batas na dapat sundin. Naalala ko yung nung mga bago pa ako tinawag sa gawain, kagagraduate ko ng ministerial, nung ako'y tinawag na mag-report sa opisina doon sa Central Luzon Conference, ay hindi ko magawang matanong magkano ba sweldo doon sa pupuntahan ko. So ano ba yung lugar na yon na kung saan ako dadalhin? Pero ngayon ay talagang aalamin mo muna. Ay, siyempre, Pastor, kasi meron ka ng pamilya. Kagaya ni Abraham. Meron siyang dala-dala, hindi lang naman siya ang aalis at saka ang misis niya. Kasama ang kanyang pamangkin, ang kanyang sambahayan, at ang mga alipin kasama. Ano, ipapakain mo. Dadaan kayo sa disyerto pagkatapos ay... Pero si Abraham nagtapat sa Panginoon, nanampalataya, kaya ibinilang ito, ang sabi ng Biblia, na katwiran sa kanya. Ngayon, hindi kaya nagtanong din si Abraham sa Diyos tungkol sa siya ay pinapupunta sa isang lugar kung saan niya isesettle yung kanyang pamilya? Normal yan, Pastor, sa isang nilalang ang magtanong. Subalit, yung pagtatanong na yon ay nangingibabaw pa rin yung ang Panginoon, alam niya ang pinakamabuti, ako'y susunod, ano man ang mangyari. Kaya nga tinatanong natin, kahit sa pag-aaral na ito, paano natin ipapaliwanag ang mga katanungan ni Abraham tungkol sa pangako ng Diyos. Ayan, puntahan natin ang Kapitulo 15, Pastor. Dahil dito, binasbasa na siya at binigay yung mga pangako sa kanya. 1 hanggang 6 ng Kapitulo 15 ng Genesis. Genesis, Kapitulo 15, 1 hanggang 6. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong ganting pala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito at isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi,
Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa Napakalinaw, Pastor, sa talatang 6, dito sa lumang tipan, ang pagpapala ay based on pananampalataya. Yan. So yung tipanan ng Diyos, ito, pagpapalain kita, gagawin kitang isang malaking bayan, sindami ng mga bituin ang iyong mga magiging apo at ang iyong mga descendant. Ay paano ka nga naman magkakaroon ng mga anak? Baog ka, matanda ka na, baog pa ang iyong asawa. Pero sa Diyos, walang imposible. Ito yung mahalagang bahagi pa ng covenant, Pastor. Superior yung nakikipagtipan sa akin. Kaya niyang gawin yung kanyang ipapangako na bahagi ng kanyang tipan. Ako hindi ko kayang gawin dahil wala akong kakayanan sa aking sarili. Pero ang Diyos, kaya niya itong gawin at tuparin yung kanyang ipapangako at ginawa niya ito. Pero ang nakakalungkot, Pastor, dito sa Kapitulo 16, ang tusunod na kapitulo, dito na nagkasala si Abraham at kinuha na si Hagar para matupad yung pagkaroon siya ng anak. Kaya yun nga yung binabanggit na hindi man lamang naisip ni Abraham kung ano magagawa ng Diyos. Para minsan, may mga kaisipan tayo na, ito yung panukala ng Diyos. Minsan, gagawin na natin yung sarili nating pamamaraan. Ayan. Na iisang tabi natin yung pamamaraan ng ating Panginoong Diyos para noon magtagumpay ang kanyang gawain. Kaya napakahalagang makita natin ito na ang Diyos nangako kay Abraham kung ano ang kanyang gagawin para magkaroon ng katuparan yung pangako. Subalit napansin natin na kinuha agad nitong si Abraham, si Hagar, na iniisip niya na dito magkakaroon ng katuparan ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Kaya nga ang katanungan ko napakahalaga itong ebanghelyong pinag-aaralan natin sa taga-Galacia. At ito yung ginamit nitong si Pablo. Para noon ay kanyang maisaysay kung ano ang kaakibat ng pakikipagtipan ng Diyos at ng kanyang pangako. Ayan. Kaya, bakit ba ginamit ni Pablo itong insidenteng ito kay Hagar? Ayan, nais kong iyong pansinin kung bakit niya ginamit ito, Pastor. Unang-una sa lahat ay pinapakita nito yung ano ang gagawin ng tao at ano yung hindi kayang gawin ng tao. So, sa Ebanghelyo, Pastor, ang pabalita ng kaligtasan ay wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Yung pagsunod natin sa kautusan ay hindi paraan para iligtas ang ating sarili. Wala tayong magagawa. Ano man ang ating gawin, wala tayong magagawa. Ito yung itinuturo dito. Si Abraham, ginawa niya yung alam niyang pinakamabuti at yun ay kunin si Hagar. Pero ito ay hindi nagresulta ng tama. Mali pa rin. Hindi ito yung katuparan ng pangako na siya'y pagpapalain. Ano ang nangyari? Nagkasala tuloy siya at ngayon, Pastor, napakalungkot na ang kasaysayang ito'y natala sa banal na kasulatan sa Genesis Kapitulo 16. Nagsimula ang tribo ng mga Ismailita. Ito yung mga Arabo at naging kalaban ng Israel. Hanggang ngayon, Pastor, naglalaban pa rin ang dalawang ito at nagkahiwalay pa ng landas, ang landas ng Islam at ang landas ng Kristyanismo. Hindi kaya po gusto lang tulungan nitong si Abraham at ni Sarah na matupad yung gusto ng Diyos? Tama 'yon, Pastor. Kagaya din ni Adan at Eva. Yung pangako doon sa lumang tipan, ay tinutulungan nila ang Diyos. Kaya nga, ganun din dito, tinutulungan din. Kay Judas din, tinulungan niya din ang Diyos. Kaya ibinenta niya para mapadali yung plano ng kaligtasan at mabayaran na ang kasalanan. Yung effort ng tao, walang maidadagdag doon sa paraan ng Diyos para tuparin ang kanyang pangako ng pagliligtas. Sana po makita natin yung napakahalagang punto na ito. Maging sa ating paglilingkod, pwede nating gamiting aplikasyon sapagkat ang katotohanan, kahit anong husay meron tayo, halimbawa na lamang sa pangangaral, kahit anong husay ng iyong estratehiya, kahit marami kang resources, o yung iyong pag-advertise sa komunidad, lahat ng iniisip mo, ilagay mo na roon.
pero hindi pa rin siya ang magiging ikatatagumpay ng gawain. Naroon pa rin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So ito yung nakita natin na isang bagay na minsan nakadepende tayo sa ating kakayanan na akala natin ay makakakontribute ito sa panukala ng Diyos, lalo na kapag may kinalaman ang kaligtasan. Ayan, so babantayan natin, Pastor, na kasi inaakala ng mga mananampalataya na yung mga maliliit na bagay, yung ating pananalangin, pagtulong sa kapilya, mga pag-entertain ng mga manggagawa at kung ano-ano pa, ay baka lalo akong mapalapit sa Panginoon. Hindi po yon. Ang kaligtasan ay ginawa niya na. Siya na ang lumapit. Hindi na kinakailangan tayo ang lumapit sa Diyos. Siya na ang lumapit at nag-alok na tayo tubasin sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lang marahil na dapat nating gawin ay yung hayaan natin ng Diyos na kanyang tuparin ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Tama yan, Pastor. Ngayon, pansinin natin ang kasaysayan upang lalo nating mabigyang emphasis itong binabanggit ni Pablo sa mga taga-Galacia. Bakit ba yung pangyayaring nakapalibot sa kapanganakan ni Israel ay nangangailangan ng pananampalataya? Ayan, nangangailangan ng pananampalataya. Unang-una, Pastor, ay matanda na si Abraham. Pansinin mo yun. Ikalawa, ang asawa niya ay baog. Ay, paano ka? Kung walang pananampalataya, Pastor, hindi mabubuo sino? Si Isaac. Ayan. So, at papansinin natin, ang Diyos ay gumawa. Dito sa Genesis Kapitulo 17, ang talata ay 15 hanggang 19, Pastor. Genesis Kapitulo 17, 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. At sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarah na iyong asawa ay huwag mo nang tawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sarah ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya ay aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayon, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na at manganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na. Ayan, pansinin nyo. Dito, Pastor, yung circumstance ay talagang imposible na siyang magkaanak. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, kahit si Abraham nagtawa Ibinilang na siya na tinatawag na ama ng pananampalataya. Pero ay kuminsan dumarating pa rin yung pagdududa Ayan, yung pansinin ko, Pastor, na gagawin kaya ng Diyos o hindi. Ayan. So, dito, magkaroon tayo nawa ng mas malinaw na pananaw sa ating pag-aaral na dito sa tagpong ating pinag-aaralan ay wala siyang magagawa. Ang tao ay walang magagawa. Siya nga si Abraham ay matanda na, ang asawa niya ay baog, at ang circumstance ay hindi maganda. Pero nagkaroon sila ng anak at pinagpala sila. Pagkatapos ng 1 taon ay dumating ang kanilang anak. Amen. So nakakita tayo ng napakagandang punto dito sa kasaysayang ito. Kung tinatanong natin, magagawa pa ba ni Abraham, ni Sarah, Sarai na magkaroon ng anak? Gayong napaka edad na nila. Gayong mayroon na silang almost 190 years. So, 90, sabing gano'n, 100. si Sarah at si Abraham ay 100 taon na. So, talagang papasok dito yung mga ganong katanungan at pag-aalinlangan. May mga panahon din sa ating buhay. Minsan nga, nananalangin tayo, mayroon tayong dinadalangin sa Panginoon na nais nating mangyari, pero tayo rin ang nawawalan ng tiwala na pwedeng tugunan ng Panginoon ang kanyang pangako. Napansinin natin, Pastor, na itong tagpong ito, binak up ni Pablo doon sa listahan ng pananampalataya sa Hebreo 11. Pakibasa, Pastor, sa 11 at 12 ng mga Hebreo. Narito yung summary nung nangyari dito. Bagamat ang circumstance ay imposible na sila'y magkaanak. Pero sa Diyos, walang imposible. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Talatang 11 at 12 ng Kabanatang 11. Hebreo, Kapitulo 11 at 12. 11 at 12. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang. Palibhasa inari niyang tapat ang nangako, kaya naman sumibol sa isa sa kanya na tila patay na ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Pansin niyo, 2 bagay, Pastor, ang naging kadahilanan nito. Tumanggap ng lakas na ipaglihi. Bakit? Bagamat siya ay matanda na sa gulang, ang ikalawa ay inari niyang tapat
yung nangako. Very basic yan. Faithful is the one who promised. Hindi tayo ang nangako, Pastor. Tayo ang pinangakuan, magtiwala tayo doon sa Magtiwala nangako. tayo. Ayan. Ito yung basis, uulitin natin, ng covenant relationship ng Diyos. Trust Him and obey. So dalawa yan eh. Trust and obey, wala nang iba. Kaya doon sa awit natin sa ating awit sa pagsamba, trust and obey, ito yung basis ng tipan ng Diyos pagkatapos na ang tao ay magkasala. Noong bago magkasala ang Diyos, trust lang. Pero pagkatapos na magkasala ang Diyos, nadagdagan ng isang ingredient, obey. Yeah. Kaya mayroong kautusan na sinusunod. So hindi talaga pwedeng pagkahiwalayin yung pagtitiwala at pagsunod. Laging magkasama na siyang basihan ng pangako ng ating Panginoong Diyos. At makikita natin na ang Diyos ay hindi nabibigo sa kanyang pangako, kanyang tinutugunan. Kung hahayaan lamang natin na ito'y gawin niya sa atin at makakamit natin yung kanyang pinapangako. Ngayon, tingnan naman natin yung sa kabilang banda, itong karanasan nitong si Hagar. Bakit kinikilala ni Pablo na yung Sinai ay negatibong karanasan para kay Hagar? Ayan, papansin natin, Pastor, na si Hagar ay yung sasabihin nating by work, sa kakayanan ng tao. Kumakatawan siya doon sa tuparin ang pangako sa pamagitan ng gawa ng tao. Yan. So, si Hagar comes to the old covenant na obey lang. Wala yung trust, kundi obey. Ayan. Mag-obey ka at ikaw ay tatanggap ng pangako. Ito yung kakulangan na ipinagkaloob ng Diyos doon sa simbolo na ibinagay sa karanasan ni Abraham kay Hagar. Yeah. Kaya nga, hindi lamang doon sa kay Sarah at kay Hagar nagkaroon ng taliwas na pagganap para makamit yung katwiran, kundi meron din kinasasagisagan itong si Isaac at saka si Ismael. Ayan. So si Isaac ay anak ng pangako. Hindi siya, ang nanay niya hindi na magkakaanak, pero ipinangako siya, tinupad ng Diyos. Si Hagar naman ay anak ng alipin na gawa sa magitan ng laman. Effort ni Abraham, kaya siya nagkaanak. Ayan. Hindi ito yung pangako na ipinagkaloob ng Diyos. Yeah, pagka tinitingnan natin, kung wala namang kinalaman itong si Ismael sa mga pangyayari. Pero napasama siya doon sa itinuturo ng Biblia na palayasin. Kaya nga, dito nakikita natin, pati sa aklat ng Galacia na ang huling bahagi ng Kapitulo 4 ay pinalayas si Hagar at saka sino? Si Ismael. Hindi sila naging kabahagi ng bayan ng Israel, yung Jerusalem na ipinagmamalaki ng mga Hudyo. At maaaring makakita tayo ng mga negatibong paraan ng Diyos. Bakit ganoon ang nangyari? Pero alam nyo, hindi natin mako-question ng Diyos sa kanyang paraan. Sapagkat kung ano yung iniisip niya na kabubuti ng tao, yun ang kanyang ginagawa. At nais niyang matupad kung ano yung kanyang pinangako sa bawat isa sa atin. Kaya nga dito po sa ating pag-aaral ay tingnan natin kung ano ang tunay na haharapin ng lahi ni Abraham sa sanglibutang ito. Yeah. Nabanggit niyo, Pastor, kanina kung ano nangyari kay Ismael at kay Isaac, yung mga lahing mula sa kanila na hanggang ngayon talagang magkaaway sila, Pastor. Hindi lang silang magkapatid sa ama, kundi lahat ng mga tagasunod nila naging magkaaway. Ang bansang Arabia at ang Israel hanggang ngayon hindi magkasundo. Yung literal na mga bansang yon ay magkaaway hanggang ngayon doon sa Middle East. Kaya ano yung talagang tunay na harapin ng lahi ni Abraham? Ayan, sa Galacia 4, 28 hanggang 31. Galacia 4, 28 hanggang 31. 28 hanggang 31. At tayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Datapwat kung paanong iyong ipinanganak ayon sa laman, ay nag-usig sa ipanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan, palayasin ng aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Ano ang kinakaharap ng mga descendants ni Abraham, Pastor? Tatanggapin natin ang mana. Sila ang magmamana. Pero yung anak ng alipin, walang mamanahin tatanggapin.
Anong ibig sabihin? Yung bagong Jerusalem, yung susing talata kanina, yung papasok doon ay yung mga tangako na nagtiwala sa pangako ng Diyos. Hindi gumawa ng paraan para sila magkaroon ng bahagi sa pamilya ng Diyos. Yeah. So, ibig sabihin nakasalalay sa tao kung saan siya mapapalagay kung doon sa pagkaalipin. O kaysa sa halip na siya'y mapalagay sana doon sa kasama ng mga anak sa pangako. Okay. Pero meron akong gustong idiin, Pastor, na maaring sa ating pagtalakay. Ito yung literal na Israel at saka ng Hagar at yung bansang kanilang naging kapanganakan. Pero yung mga taong yon sa kapanahunan natin ngayon nung dumating na ang Kristo, meron na silang pagkakataon, yung mga Ismailitas, mga Arabo at kung sino-sino pa, kung tatanggapin nila ang Panginoon na Panginoon at tagapagligtas nila, magkakaroon din sila ng kaligtasan, magiging kabahagi sila ng bagong Israel na tatahan sa bagong Jerusalem. Yeah. Ito yung pakikipagtipan na binigay ng Diyos doon sa krus, na kung saan ang lahat ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng pangako. Kaya nga, nasa sa tao kung siya magpapasya, napapasailalim sa ating Panginoong Hesus para mapabilang sa anak ng pangako o manatiling anak ng alipin. So napakaganda nitong ating lesson ito, mga ginigiliw natin. Kaya nga isang bagay na kung saan ay mai-apply natin sa ating pamumuhay. Napakahalagang magpasya tayo na mapasailalim sa anak ng pangako. Walang iba kundi ang mapasailalim sa biyaya ng ating Panginoon na kanyang pinangako doon sa krus ng Kalbaryo. So, huwag tayong manatili doon sa pagtitiwala sa sarili nating kakayanan para makamit ang katwiran. Kundi, hayaan natin ang Diyos ay gumawa sa atin para tuparin ang kanyang pinangako mula pa kay Abraham. Ngayon, anong mga issue bilang aplikasyon itong lesson ito sa ating lokal na iglesia ang nagdudulot ng tensyon sa loob ng mga katagang pinag-aralan natin? Ayan, Pastor. Kagaya nitong issue na bumabalik pa rin tayo doon sa issue na ano ba yung role ng mabubuting gawa? Nakakadagdag ba ito ng ating kaligtasan o ito'y walang bahagi sa ating kaligtasan? Nahahati ang iglesia dito sa opinion na ito na may bahagi ang tao sa kanyang kaligtasan. Kaya nga yung pagtupad, pagsamba, pakikisama sa mga gawain, sinasabi nilang bahagi ito ng kanilang role o bahagi sa kanilang kaligtasan. Pastor, lilinawin natin sa ating mga taga-subaybay at sa mga kapatid, hindi po nagiging dagdag sa ating kaligtasan yung ating mga ginagawa. Ito'y nagpapakita na ako'y mas lubos na ligtas kapag nagagawa ko ang mga bagay na ito. Si Kristo ang nagpasakdal sa akin, siya ang tumawag sa akin, siya rin ang gagawa at tatapos nito sa aking buhay. Kung minsan po ay may mga dumarating sa buhay natin, katulad halimbawa ng mga oposisyon, katulad ng mga kahirapan. Hindi ba ito ay dahilan para itanong natin na kung anak tayo ng pangako, bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Tama yun, Pastor. Kasi ang kaaway, mayroon na naman tayong context na bagamat hindi ito sinaklaw dito sa ating discussion ay nasa context pa rin tayo na ayaw ng kaaway na tayo ay maligtas. Yung diablo, ayaw niya na makibahagi tayo sa tunay na ebanghelyo. Gusto niya, remember, ang strategiya ni Satanas, ang pasimula ng serye ng ating pag-aaral ay dininaw natin na ang diablo ay nag-i-insinuate ng ibang maling aral para maligaw ang marami. Yeah. So, Pastor, anong mga aplikasyon ang may dadagdag natin sa lesson ito? Ayan. Sa dalawang tipan na ating pinag-aralan, Pastor, yung tipan na luma at yung bago, yung luma ay yung paraan na ang tao ay nagsisikap na gumawa para maligtas, at yung tipan na si Kristo ang gumawa sa pamamagitan ng sakripisyo, ang gagawin lang natin ay ang manampalataya at pagkatapos natin siyang tanggapin, magpapasimula tayo ng isang buhay na pagsunod. Ito yung bunga ng kaligtasang na kay Kristo. Yung pagsunod sa kanyang mga kautusan ay bunga lamang ng pagliligtas na ginawa niya sa ating mga buhay. Huwag natin yung kalilimutan. Amen. Mga kinikilig namin mga kaibigan,
Katulad ni Abraham, Hagar at Israel, Sinai, kadalasan natutokso tayo na umasa sa ating sariling pagsisikap na gampanan ang pinangako ng Diyos. Subalit ang ating sariling gawa wala pong kakayanan. Sa halip, ito'y magdudulot pa ng trahedya. Kung sa lumang tipan nababanggit ang paraan ng sariling katuwiran, sa bagong tipan ay ang walang hanggang tipan ng biyaya na unang itinatag kina Adan at kay Eva pagkatapos ng kasalanan. Ito po inulit kay Abraham at sa wakas ay natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya ng Diyos ay pagpapala sa ating lahat. Naway matutuhan nating pasalamatan siya sa araw-araw na dumidepende tayo sa kanyang pangako ng pakikipagtipan sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa lahat ng inyong kabutihan, sa inyong mga pangako at pakikipagtipan sa aming lahat. Na kung saan, Panginoon, kapag ka aming hinayaan, natuparin ninyo ang pangako sa aming mga buhay sa pamamagitan ng aming pananampalataya, ito'y magkakaroon ng katuparan. Nawang dalangin namin, bigyan nyo kami ng kalakasan na aming magampanan ito, na huwag kaming mahulog sa pagkaunawa sa aming sariling kakayanan, dumipende para lang makamit ang katuwiran. Kundi bagkos, sa aming buhay, ang biyaya ng Diyos ay sumagana at kaming lahat ay maging mas malapit ang pakikipagrelasyon sa inyo. Patuloy nawang kami ay inyong bigyan ng matibay na pananalig at masikap na paghihintay sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus upang doon sa Jerusalem na binabanggit ni Pablo, kami magkasama-sama sa panahong ito ay mahayag. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin at sa mga biyayang tatanggapin ng lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating ginawang talakayan. Sana'y sa susunod na serye makasama namin kayong muli. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Maraming pong salamat.